sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Saudi Arabia kahapon para sa kanyang dadaluhan na kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs o DFA kinumpirma ang ika-4 ng Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas militant sa Southern Israel. Hataw Balita. Altitude 6.2 na lindol tumama sa lalawigan ng Davao de Oro ngayong madaling araw. Hataw Balita. Ilang paglabag sa pagkakabit ng posters na itala ng Commission on Elections sa unang araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Hataw Balita. 14 million pesos na halaga ng bagong antivirus software matatanggap ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong linggo. Hataw Balita. At paggamit ng EBT cards ng food stamp program ng pamahalaan sa supermarket at grocery stores iminungkahi ng isang mambabatas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Dumating na sa Saudi Arabia kahapon, October 19, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon para sa kanyang dadaluhan na kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit. Dumiretso naman ang Pangulo sa isang pagpupulong kasama ang business leaders sa Saudi Arabia kung saan inaasahan na maglalatag siya ng mga oportunidad para sa pamumuhunan sa Pilipinas. Sa kanyang mga pahayag, iginit ni Pangulong Marcos ng ASEAN GCC Summit ay isang mahalagang plataforma para sa Pilipinas upang bigyang diin ang pangangailangan para sa kooperasyon sa enerhiya at kaligtasan sa pagkain. Kabilang din dito ang logistics, supply chains, digital transformation, malayang pag-iral ng kalakal at serbisyo, pati na rin ang pagpapabuti at pangangalaga sa mga karapatan ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Iginit rin ni PBBM na sa kanyang pagdalo sa summit, ipinapakita ng Pilipinas ang adhikain para sa pandaigdigang kaayusan na sumusunod sa mga alituntunin at naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad, pati na rin ang katiwasayan sa parehong mga rehiyon. Hataw Balita. Opisyal nang nanumpa sa pwesto ang bagong talagang hepe ng Philippine Coast Guard na si Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gaban. Si Gaban ang ika-30 commandant ng PCG at pamumunuan niya ang mahigit 30,000 tauhan ng Philippine Coast Guard. Ipinangako naman ng bagong PCG commandant na palalakasin niya ang performance ng PCG sa pagsasagawa ng kanilang pangunahing tungkulin at pagproteksyon o poproteksyonan nila ang interes at teritoryo ng bansa alinsunod sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni Admiral Gaban ang dating PCG Commandant na si Admiral Artemio Abu na namuno sa PCG sa loob ng mahigit 1 taon at 7 buwan. Pakinggan po natin si incoming PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gaban. As always, I will remain to be steadfast in protecting our country's maritime interests and territories, particularly of our country's sovereignty and sovereign rights, as well as protecting the livelihood of our fisher folks and other users of the sea. To re-echo the very clear guidance of our President, as the Commandant of the Coast Guard, I will never issue any directive that will cause us to lose even a centimeter of our territory and jurisdiction. Hataw Balita.
Iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA ang ika-4 na Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas militant sa Southern Israel. Kinilalang naturang Filipino casualty bilang isang Pilipina caregiver na nasawi sa pag-atake ng Hamas militant malapit sa Gaza Strip noong October 7. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo mismo ang nagkumpirma nito at nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi. Pakinggan po natin ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. It's with deep regret to observe that we confirm the report casualty. Because of the wishes of the family, we're not going to give the identity. Sa pinakabagong ulat mula sa DFA, mayroon ng 4 na Filipino casualties na dulot ng Hamas attack at may 2 individual pa na hindi pa natutukoy ang kalagayan. Hataw Balita. Inaasahang makararating sa bansa mamayang hapon, October 20, ang 2 batch ng Filipino repatriate sa galing Israel. Nauna rito kahapon ng Miyerkules, October 18, nang dumating sa bansa ang 16 na overseas Filipino workers o OFWs na humiling ng repatriation sa Philippine government upang makabalik sa Pilipinas. Ito ang unang batch ng Pinoy repatriates mula sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Pakinggan po natin ang pahayag ni Overseas Workers sa Welfare Administration Deputy Administrator Attorney Hani Quino. Tomorrow po, darating pong second batch. At sasaludunin naman po ito ng OWA, DMW, DFA, yung other agency. Tomorrow po, same flight po katulad po ng kahapon. Hataw Balita. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao de Oro ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, patay sa pinakabagong datos ng ahensya na itala ang pag-uga ng lupa 24 na kilometro timog silangan ng New Bataan, Davao de Oro, bandang alas 2:28 ng umaga kanina. Paliwanag ng PHIVOLCS, ang origin ng lindol ay tectonic at nasa 5 kilometers ang lalim nito. Naramdaman ang intensity 3 sa Davao City habang naitala naman ang instrumental intensity sa Nabunturan, Davao de Oro sa intensity 4. Instrumental intensity 3 ang naitala sa bayan ng Pikit sa Cotabato, Malungon sa Sarangani at Columbio sa Sultan Kudarat. Dahil sa kalakasan ng naramdamang lindol, inaasahan ng PHIVOLCS na magdudulot ito ng mga aftershocks at posibleng mga pinsala. Hataw Balita. Samantala, sa pagsisimula ng 10 araw na campaign period kahapon, October 19, para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre at 30, agad na nagkabit ng kanilang campaign posters ang mga kandidato. Sa initial assessment ng Commission on Elections o COMELEC, sumunod naman sa mga panuntunan ng pangangampanya ang karamihan ng mga kandidato. Sa kabila nito, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may ilang naiulat sa kanilang paglabag tulad ng paglalagay ng campaign materials sa poste o kawad ng kuryente. Babala ni Chairman Garcia sa mga kandidato mag-ingat dahil bukod sa pagbabaklas ng illegal campaign materials, maghahain din sila ng disqualification case laban sa mga kandidato na lalabag sa kanilang panuntunan. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kung paano po kami naging mahigpit dito sa premature campaigning na tinatawag na may 7,000 na tayong binibigay na show cause orders at may kulang-kulang na 200 na posibleng ma-disqualify. Tatandaan po ng lahat ng kandidato na patunayan namin dito, kayang-kaya namin patunayan lalo na sa issue ng vote buying, illegal campaign materials. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga campaign posters para sa eleksyon ay dapat na nakalagay sa mga common poster area. Ang mga lugar na ito ay kinabibilangan ng mga plaza, palengke, barangay center at iba pang katulad ng pampublikong lugar. Alinsunod sa mga regulasyon ng COMELEC, ang tamang sukat para sa mga campaign poster ay dapat na 2 by 3 feet. Hataw Balita.
Ipinatutupad na ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang liquor ban at curfew hours kalinsabay ng pagsisimula ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections of PSKE sa probinsya. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. 10 araw bago ang isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE, ipinatupad na ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite ang liquor ban simula nitong Huwebes, October 19, natatagal hanggang sa October 30 o sa araw ng eleksyon. Sa inilabas na Provincial Ordinance No. 421-2023, nakasaad na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng mga beer o alcoholic na inumin sa lahat ng lugar sa lalawigan. Sa mga lalabag, pagbumultahin sila ng nasa 2,000 pesos sa first offense, 3,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos o kulong na 6 na buwan sa ikatlong paglabag. Kalinsabay nito, ipinatutupad na rin ang curfew hours sa buong probinsya ng Cavite. Sa bisa naman ng Provincial Ordinance No. 420-2023, magsisimula ang curfew hours ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa mga lalabag sa curfew hours, multang 2,000 pesos sa unang paglabag, 3,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos o kulong na 6 na buwan sa third offense. Exempted naman sa curfew ang mga election official and personnel na nagsasagawa ng kanilang duty patungkol sa BSKE, law enforcement officers, mga papasok o pauwi galing trabaho, mayroong emergency situations at individual na may parental o guardian permission patungkol sa esensyal na pangangailangan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Hinihikayat at nananawagan ng isang environmental watchdog sa mga tumatakbong kandidato na gumamit ng recyclable at environment-friendly materials sa pangangampanya ngayong barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Umpisa ng 10 araw na kampanya ng mga naghahangad na maihalal bilang lingkod bayan sa mga barangay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSK sa October 30. Kanya-kanyang paglalagay ng mga tarpaulin o campaign materials na ang nakikitang inilalagay sa mga common posting area, sasakyan at iba pang mga lugar. Kadalasan na iiwan ng mga materials na ito ng eleksyon ng mga basura na lamang kapag natapos na ang halalan. Kaya naman nananawagan at hinihikayat ng isang environment watchdog na Eco Waste Zero Waste Group ang mga kandidato at mga taga-suporta nito na iwasang gumamit ng single-use plastic na nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Bagkus gumamit na lamang aniya ng recyclable materials na environment-friendly at non-toxic materials sa pangangampanya para sa darating na eleksyon. Ayon kay Eco Waste Zero Waste campaigner Ochi Tolentino, dapat maisama sa plataforma ng mga kumakandidato ang pagkakaroon ng environment, advocacy, protection at conservation. Sa ngayon kasi nakakaranas ani ang mundo ng lumalalang environmental crisis na nagdudulot ng climate change, pollution at pagkaubos ng natural resources. Binigyan din ng grupo ang mensaheng the people and nature are both winners in election-free waste. Isang pahayag na nagnanais na magkaroon ng malinis sa kapaligiran at mapayapang halalan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa Bicol Region para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at sa paparating na long holiday. Mula sa Masbate City, nagbabalik si Jerry Galicia live. Good morning, Jerry. Paano ba minomonitor ng Philippine Coast Guard yung coastal water? At meron na bang paghigpit ngayon sa mga pantalan dyan sa Bicol, Jerry? Yes, Amigo, nagsasagawa ng seaborne patrol gamit at 31 floating assets upang mabantayan ng Philippine Coast Guard ang buong rehiyon ng Bicol. Bahagi lamang ito ng security measures ng PCG na ngayon ay naka-heightened alert na ang buong Coast Guard dito sa rehiyon. Inalerto na rin ang lahat ng PCG personnel buso na pag-umpisa ng 10 araw na campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa.
Lalo na ngayong dalawa malaking aktibidad na nangangailangan ng presensya ng Coast Guard personnel, lalo na sa mga isla at coastal waters ng Kabikulan. As of now, sir, yes sir, naka-heightened alert po tayo. The same time, magkakaroon na po tayo ng pag-dispatch ng mga tao. Hindi lang po sa province, o hindi lang po sa Masbate City, but of course po sa ating mga kaislahan dito po sa probinsya po. Sa Ticao Island at sa Bures Island, magkakaroon po tayo ng regular na pagkandak ng seaborne patrol po para sa lahat ng mga kababayan natin na uuwi. Amigo, ngayon nalalapit ng BSKE, may ugnayan ng PCG, Philippine National Police at Philippine Army sa ilalatag na seguridad sa buong rehiyon. Nakatabay din ng PCG Masbate sa anumang instruction na manggagaling sa Commission on Elections o COMELEC sa paghatid ng mga eleksyon para permalya sa mga isla ng Burias at Ticao sa Masbate. Dito sa Masbate, may binabantayan ang PCG na grupo na posibleng pumasok sa mga coastal water ng 3 isla ng Masbate. Yes sir, as of now sir, meron po tayong minomonitor dyan po. Sir, yan po yung bibigyan natin ng ifo-focus at bigyan natin ng action agad na kailangan natin na ma-suppress yung mga gagawin nilang pagdala ng mga kontrabando dito po sa province of Masbate po. Sa ngayon po sir, nagdo-double effort na po tayo. Maglalagay na po tayo ng mga K9 specialist sa mga port natin, sa major ports natin. Amigo, mahigpit ang ginagawang monitoring ngayon ng Coast Guard's naturang grupo na posibleng maghasik ng kaguluhan sa BSKE, maging sa papalapit na long holiday sa isla. Sa susunod pang linggo, maglalagay ng mga help desk ang PCG upang umasiste sa mga pasaherong daragsa sa mga pangunahing pantalan. Ayan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, amigo. Oo, Jerry, pagka ganyang naka-heightened alert ang PCG, ibig sabihin, mahigpit din ang seguridad na ipinatutupad sa mga pantalan. Tama ba, Jerry? Yes, amigo, tama ka at naka-heightened alert nga sila at nagpapatupad sila ng mahigpit na seguridad at hindi isa-isa yung inspeksyon dun sa mga bagahe ng mga pasaherong pumapasok sa mga passenger terminal, amigo. Oo, nabanggit ba ng PCG kung ano yung mga aasahan ng mga pasahero pagdating nila sa pantalan doon sa kanilang gagawin na mga pagsusuri o meron ba silang dagdag na mga measures o precautionary measures doon sa mga pasahero na darating sa mga pantalan o aalis ng pantalan na Jerry? Isa sa nabanggit ng PCG Masbate, particular dito sa isla ng Masbate, yung gagawing pag-inspeksyon ng mga K9 unit nitong Coast Guard at maging yung pagbabantay dun sa mga helpdesk para umasiste naman dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na mga uuwi upang bumoto nga dito sa BSKE at magpalipas ng long holiday, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita. Sa kabila ng patuloy na aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay, nagdesisyon ang Commission on Elections o COMELEC sa probinsya na huwag nang ilipat ang mga voting center sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Hindi bababa sa 34,000 botante mula sa 15 barangay ang boboto sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Mayon sa Albay sa darating na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Subalit sa kabila ng malaking bilang na ito, nagpasya ang Commission on Elections o COMELEC sa lalawigan na huwag nang ilipat ang mga voting center sa loob ng 6-kilometer PDZ. Ito'y kahit nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na aktibidad na ipinapakita nito. Ayon sa COMELEC, ibinatay ang nasabing desisyon sa contingency plan na pinagtibay ng COMELEC and Bank na aprobado rin ng mga lokal na opisyal noong panahon na nananatili pa sa mga evacuation center ang mga bakwit. Ayon kasi sa ahensya, posibleng magkaroon pa ng kalituhan sa mga voting center na pwedeng maging dahilan ng hindi pagboto ng mga residente sa paligid ng Bulkan Mayon. Mas makatitipid din anya kung sa mga dating voting center pa rin boboto ang mga ito.
Kaugnay nito, tiniyak naman ng mga local government units sa paligid ng Bulkan Mayon na ligtas ang lahat ng mga boating precinct sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Matatandaan na 1 linggo na rin ang nakalipas mula nang iutos ng pamahalaang panlalawigan ang decampment sa lahat ng ginagamit na evacuation centers sa probinsya. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 3 pa rin ang Bulkan Mayon dahil sa patuloy na ipinapakitang aktibidad nito. Sa pinakabagong ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may 4 na volcanic earthquake at 2 volcanic tremor at mahigit 100 rockfall events ang naitala pa rin sa Bulkang Mayon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Dalawang incumbent barangay officials mula sa Isabela at Cagayan ang hinuli sa magkahiwalay na operasyon kahapon, October 19. Kinilalang mga suspect na sina alias Bricks, 42 anyos, isang barangay captain at residente ng barangay Dalena, San Pablo, Isabela, at si alias Mark, 51 anyos, isang barangay Kagawad at residente ng Zone 5, barangay Santor, Bagao, Cagayan. Napasakamay ng mga otoridad si alias Kapitan Bricks sa bisa ng search warrant kung saan nakumpiska ang 16 live ammunition ng caliber 9mm. Sa kabilang dako sa pamamagitan din ng search warrant ay naaresto si alias Kagawad Mark kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang unit caliber 9mm na may serial number na 1128996, 8 piraso ng live ammunition at isang magazine. Nasa kustodiya na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Isabela si alias Briggs at ang mga nakumpiskang ebidensya. Habang si alias Mark naman at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa CIDG Cagayan para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Maharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Hataw Balita. 4 na individual ang inaresto ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng hindi dokumentadong mga baril, bala at hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Danao sa bayan ng Panglao, Bohol. Si Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Sa ulat na inilabas nitong Huwebes, October 19, sinabi ng Police Office na ang operasyon na isinagawa ng operatiba ng Provincial Intelligence Unit o PIU at Provincial Drug Enforcement Unit o PD sa isang bahay sa Barangay Danao, Panglao, Bohol ay humantong sa pagkakaaresto ng 4 na sospek dahil sa pagbebenta ng hinihinalang shabu at hindi dokumentadong mga baril at bala. Samantala, 2 menor de edad naman ang nasagip sa buy-bust operation. Nakumpirmang mga high-value na individual at pinaghihinala ang umuusbong na gun for hire personalities ang mga inarestong suspect. Bukod sa nakumpiskang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos, na-recover din ng mga otoridad ang 2 baril na kargado ang 9 na pirasong live ammunition at isang unit ng KG-9 submachine gun na kargado ng 19 na pirasong live ammunition. Sinabi ng pulisya na sangkot ang mga sospek sa ilang insidente ng pamamaril na may kinalaman sa droga at kinuha umano sila para maggasik ng karahasan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Sa mga darating na araw, inaasahang matatanggap ng PhilHealth Insurance o Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang binili nitong antivirus system. Inilahan ni PhilHealth Senior Manager for Information Technology and Management Department Nelson De Vera na ang naturang software ay tinatayang nagkakahalaga ng 14 million pesos. Ang bagong antivirus software na ito ay inaasahang magagamit ang ahensya sa loob ng 1 taon. May kakayahan itong labanan ng iba't ibang klase ng malware attacks kasama na ang kamakailang pangyayari ng hacking kung saan na-paralyze ang kanilang sistema. Hakbang ito ng PhilHealth upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga datos at operasyon. Hataw Balita.
Iminungkahi ng isang mambabatas na magamit na rin sa mga supermarket at grocery stores ang electronic benefit transfer cards ng food stamp program ng pamahalaan para sa may hirap na pamilya sa bansa. Sa ngayon, limitado pa lamang ito sa mga kadiwa store ng Department of Trade and Industry. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang 300,000 mahirap na pamilya ang target ng Department of Trade and Industry o DTI na maserbisyo sa mga susunod na taon para sa upscaling ng food stamp programa. Ang kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, hindi sapat ang mga kadiwa store at mga rolling store sa mga susunod na taon. Kaya minungkahi ng mambabatas na gamitin na rin ang Electronic Benefit Transfer o EBT card ng Government Food Stamp Program sa mga supermarket at grocery store at drugstore. Dagdag pa ni Representative Chua na costly o mahal ang magpagawa at mag-deploy ng mga kadiwa at DTI store. Sa halip na bumuo at gumastos para sa mga tindahan na ito, maiging bigyan ng accreditation at i-involve na lang ang mga establishmento para sa EBT rollout. Ang Food Stamp Program ay flagship program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na lain mabawasan ang involuntary hunger sa bansa. Naglalaman ito ng 3,000 pesos food credits na allotted, ang 50% sa carbohydrate-rich food, 30% naman sa protein at 20% para naman sa prutas at gulay. 3,000 pamilya ang kasama sa pilot program nito sa 5 mga lugar ng Tondo sa Manila, Dapa, Siargao, San Mariano, Isabela, Garchitorena sa Camarines Sur at Parang sa Maguindanao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Police Regional Office 7 at Commission on Elections o COMELEC 7 tiniyak ang kahandaan para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Central Visayas. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC 7 at Police Regional Office o PRO 7 na nakahanda na sila sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30. Sa isang news forum nitong Miyerkules, October 18, sinabi ni Jason Ivan de los Santos, Administration Officer ng COMELEC 7, na sa ngayon ay nasa 90% ready na ang ahensya sa rehiyon. May kabuuang 2,956 voting centers sa 3,003 barangays ang Central Visayas. 1,074 dito ay mula Bohol, 1,202 sa Cebu Province, 148 sa Negros Oriental at 132 voting centers mula naman sa Siquijor. Ayon kay De Los Santos, may 2 mall naman na magiging voting area sa rehiyon sa Consolacion Cebu at sa Cebu City. Pagtutulungan din anya ng COMELEC at PNP kasama ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines at tiniyak nila na magkakaroon ng visibility ang mga nakatalagang tauhan ng Philippine National Police, AFP at PCG sa araw ng eleksyon. Sinabi ni Pelare na simula October 25 to 26 ay magde-deploy na ng mga tauhan mula sa mga nabanggit na ahensya. May inihanda rin anya silang mga contingency plan para sa anumang untoward incident na maaaring mangyari habang papalapit ang eleksyon. Nagpaalaala naman si Pelare sa publiko na siguraduhing alam ang address at contact numbers ng mga police station na malapit sa lugar kung saan sila boboto. Vote, tanawa po og kinsay mabiling sa balay, kay basin og open, dili mo manglak, no? Then you also consider traffic congestion, you also consider traffic accidents kay usually kining panahon manguli ang tanang taga-syudad. Reminder sa mga mubutar, kung mahimo, you will be bringing your umbrellas with you sa uwan ug init. Unya nasa tayo saktong pagkaon or busog ta ato nato sa ato mga voting centers para malikayan sa nato atong mga medical concerns. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita.
Mahigit 300 tauhan ng Philippine National Police ang na-deploy sa iba't ibang areas of concern ngayong barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Eastern Visayas. Si Cyrix Rimanes, humahataw. Hataw Balita. Nasa 232 barangay sa Eastern Visayas Region ang tinukoy ng Philippine National Police o PNP na mga area of concern ngayong panahon ng kampanya hanggang sa araw ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa darating na October 30. Dahil dito agad na nagpadala ng mga tauhan ng PNP sa mga naturang lugar sa Region 8 upang mapataas ang seguridad hanggang sa sumapit ang eleksyon. 366 na pulisya ang na-deploy kahapon October 19 na unang batch ng mga PNP personnel na ide-deploy sa rehiyon at madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw bilang bahagi ng nationwide simultaneous deployment sa October 23 ayon kay PNP Region 8 Deputy Regional Director for Operations Colonel Salvador Alaquiang. Inaasahan ng mga ipapadalang pulis ang tutulong sa pagpapatupad ng mapayapang halalan, lalo na ang pagpapatupad ng election gun ban. Samantala, nahahati sa 4 na kategorya ang areas of concern na natutukoy sa 4 na kulay, depende sa intensity ng election-related violent incidents sa lugar. Nasa green category ng isang lugar kapag generally peaceful ang sitwasyon. Yellow category naman kapag mayroong history ng election-related incidents sa nagdaang halalan. May posibilidad ng pagkakaroon ng partisan armed groups at politically motivated election-related cases. Orange category kung mayroon ng serious armed threats at red category kung mayroon na ng lahat ng mga nasabing factor ang isang lugar. Sa 232 na tinukoy na barangay, 6 na po rito ay mula sa Calbayog City, kung saan nakailalim ito sa red category o area of grave concern. Ang mga lugar na isinailalim naman sa orange category o areas of immediate concern ay 52 barangay sa Calbayog City at mga bayan ng Gandara, Santa Margarita, Matuginaw, Calbiga at Pinabacdao sa Samar Province, pati na ang mga bayan ng Bobon, Lavisares, San Isidro at Victoria sa Northern Samar. 120 barangay naman ang nasa ilalim ng yellow category, partikular na sa mga bayan ng Leyte at Villabas sa Leyte Province. Mga bayan ng Basay, Calbayog City, Catbalogan City, Gandara, Marabot, San Jorge, San Jose Tibuan, Santa Margarita at Matuginaw sa Samar Province at ang bayan ng Allen at Lope de Vega naman sa Northern Samar Province. Binigyang diin naman ni Eastern Visayas Regional Director Police Brigadier General Vincent Calanoga ang pagpapatupad ng communication system sa mga nasabing barangay lalo na sa remote areas upang agad na maaksyonan ang anumang election-related violent incidents. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Tacloban City, Cyrix Rimanes, humahataw. Hataw Balita. Nagpatupad na ng curfew para sa mga minor de edad sa Iloilo City ang lokal na pamahalaan dahil ito sa mga naiulat na mga insidente ng rambol o kaguluhan na pinasasangkutan ng mga kabataan kung saan isang 16 anyos ang nasawi nito lamang linggo. Sa inilabas na executive order ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, bawal nang lumabas, gumala o maglakad-lakad ang mga minor de edad sa mga public place tulad ng kalsada mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Iinatasan din ng lokal na pamahalaan ng mga barangay official, police at city social welfare personnel na magpatupad ng saturation drive para hulihin ang mga posibleng lalabag. Hataw Balita. Idineklara ng drug clear ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing ang 9 na barangay sa San Pablo, Laguna. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Kinilala na bilang drug cleared ang 9 na barangay sa bayan ng San Pablo sa lalawigan ng Laguna. Nakatanggap ang mga ito ng 100,000 pisong cash incentive para sa mga urban barangay habang 200,000 piso naman para sa rural barangay. Kabilang sa mga urban barangay ay ang 2B, 2F at 3B na kapwa tumanggap ng 100,000 piso habang kabilang naman sa mga rural barangay San Antonio 1, San Ignacio, Santa Maria, Santiago 1, Santa Veronica at ang San Lucas 2 na nakatanggap naman ng 200,000 piso. Dumaan sa assessment noong Abril 27, 2023 ang nasabing pagkila batay sa Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing o ROCBDC Program Resolution number 49 Series of 2023.
City. Samantala, nakatanggap naman ng 100,000 piso ang 3 centenarian na sina Ginoong Florentino B. Reyes, Ginoong Porfirio Silerio at si Ginang Angelina G. Belen na pawang mamamayan ng San Pablo, Laguna. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita. Halos 100% ng tapos ang Agusan Bridge na isang slope and component project ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may rutang Agusan del Norte, Agusan del Sur at Impasugong, Bukidnon. Ang tulay na ito ang magdurugtong sa Caraga Region at Northern Mindanao kung saan hindi muna kailangan pang dumaan ng Cagayan o Davao at mababawasan din ng 1 hanggang 2 oras ang biyahe papuntang Bukidnon. Magsisilbi itong farm-to-market infrastructure upang mapabilis ang akses sa mga merkado. Hindi lang ito para sa agriculture industry kundi makatutulong din ang Agusan Bridge sa ecotourism at domestic trade ng Mindanao. Hataw Balita. Inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ang karagdagang hospital building sa Tabaco City, Albay para sa isasagawang energization at turnover nito. Inaasahang magbibigay ng karagdagang serbisyong medikal ang mga bagong pasilidad sa lalawigan. Si Francis Atento, humahataw. Hataw Balita. Naghahanda na ang provincial government ng Albay para sa complete energization at formal na pagtanggap ng 4 na panibagong ospital sa lungsod ng Tabaco sa Albay. Ang naturang mga infrastrukturang medikal na itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay magsisilbing patuluyan para sa infectious diseases. Mayroon itong kasamang generator area at doctors and nurses quarters. Sa pamamagitan naman ng Provincial Engineers Office ay sinasaayos din ang linya ng tubig na mula sa Tabaco Water District. Ang mga naturang gusali na nagkakahalaga ng 120 million pesos ay inaasahang makapaglilingkod sa lalong mas maraming albayano at magpapatuloy ng mga panibagong doktor na tututok sa iba't ibang infectious disease. Sa isang pagpupulong naman na isinagawa ng Albay Provincial Health Office at Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital kasama ang DPWH at mga district engineer na pag-usapan ang pagkuha ng mga hospital bed at mga kakailanganing kagamitan sa ospital. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin ang epekto ng northeasterly wind flow sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantala, itong shear line ay patuloy na nakaka-apekto sa Central Luzon. At kasalukuyan po, wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa ating magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa mga lalawigan po ng Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela at Kalinga. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon ay magiging maganda at maliwas ang panahon o fair weather po tayo ngayon. Maliban lang po sa mga sandaling pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan. Maganda at maliwas sa panahon pa rin ang inaasa po natin sa Visayas at sa Mindanao. Maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. At sa mga nagbabala pong pumalaot o mangisda, konting pag-ingat lamang po doon po sa mga baybaying dagat sa Northern Luzon dahil inaasahan po natin ngayong araw na magiging moderate to rough seas. Sa ibang bahagi nating bansa ay slight to moderate seas po tayo ngayon. Ang araw po sikat sa ganap po ang 5:48 ng umaga, ang araw lulubog mamaya po ang 5:34 ng hapon. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat
sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, mahigit 200 kabataan ang lumagda na sa kontrata at naging benepisyaryo ng Government Internship Program sa lalawigan ng Bataan. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Isinagawa nitong Miyerkules, October 18 ang orientation para sa mga kabataang benepisyaryo ng Government Internship Program ng probinsya ng Bataan. Ito ang ikalawang grupo ng mga kabataang makikinabang sa programa ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office o PESO. Una nang lumagda ang mahigit sa 300 mga kabataan sa parehong programa na nagmula naman sa ikalawang distrito, partikular sa mga bayan ng Pilar, Orion, Limay at Siyudad ng Balanga na ginanap nitong mga nakalipas na linggo. Layo ng nasabing programa na magkaroon ng praktikal na kaalaman, kakayahan at kasanayan ang mga kabataang Bataenyo, pati na maging bihasa ang mga ito pagdating sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito rin ang isa sa pamamaraan ng pamahalang panlalawigan upang makatuklas ng mga kabataang may potensyal na maaaring makatulong sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa mga ahensyang napili nila upang maging mga bagong empleyado. Sa kabuuan, umabot sa 201 ang mga lumagda sa kontrata upang maging benepisyaryo ng nasabing programa na pawang mga residente mula sa mga bayan ng una at ikalawang distrito sa lalawigan ng Bataan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humataw. Hataw Balita. Nagsipagtapos ang 17 estudyante sa Farmers Field School on Production of High-Quality Rice Seeds and Farm Mechanization sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro kahapon, October 18. Layo ng Provincial Agriculturist ng bayan ng Magsaysay na madagdagan ng kaalaman ng mga magsasaka, lalo na pagdating sa larangan ng pagtatanim paggamit ng mga makabagong makinarya. Umabot ng 6 na linggong lecture training at hands-on sa pagbubukid ang mga nagsipagtapos. Pinagkalooban ng mga ito ng certificates bilang pagkilala at mga kagamitan upang maggamit sa kanilang pagsasaka. Hataw Balita. Ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng Limay Bataan ang Indigenous Peoples Month sa pagbibigay ng kaalaman sa mga katutubong mag-aaral sa pagpapanatili ng proper personal hygiene. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Isinagawa sa Limay Bataan ang selebrasyon ng Indigenous People Month sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga estudyanteng katutubo tungkol sa tamang paraan ng paggamit ng palikuran at paglilinis ng ngipin. Layo ng naturang aktibidad na mas lalo pang maimulat ang ating mga katutubo sa wastong pangangalaga sa kanilang kalusugan at personal hygiene. Project po namin or activity po namin ngayon ay yung to achieve zero offend defecation community or magkaroon po ng kaalaman ng ating maliliit na kabataan na matutong gumamit ng palikuran para po maiwasan po natin yung pagkalat or pag-spread po ng mga sakit na nanggagaling sa dumi ng tao. Ganon din po dahil po ngayon ay panahon or taon ng katutubo or buwan ng katutubo, pinili po namin i-celebrate ito sa ating po mga kabataan na Aita na nakatira po dito sa Kinaragan, Limay. Ayon naman kay Dr. Mary Jane Agano, Municipal Dentist ng Limay, napakahalaga na matutunan ng ating mga katutubo ang tamang paglilinis ng kanilang ngipin. Andito ako ngayon para magbigay ng pointers sa mga bata kung paano pangangalagaan ang kanilang mga ngipin. Mahalaga kasi mahalaga yung pangangalaga ng ngipin upang maiwasan natin yung pagsakit nito at maging dahilan ng pag-a-absent ng mga bata sa school. So, ito ay initiative ng Sanitary Office. And then, kasi ngayon ay araw ng mga katutubo, kaya bibigyan natin sila ng iba-ibang activities. Nagpasalamat naman si Dr. Ivan Gail Yara, punong guro ng Kinaragan Integrated School, sa programang hatid sa kanilang eskwelahan ng lokal na pamahalaan. Malaking bagay ang mga proyekto at mga programa ng ating LGU, no? Sa pagpapalawig ng kaalaman, sa tamang paggamit ng comfort rooms. They know the comfort rooms itself, no, but the proper usage of it, mas nakakadagdag, no, ng idea and ng
tamang paggamit yung mga yung mga programa ng local government unit ng Limay. Kaya we are very thankful for them. Kasunod na tinuruan ng mga estudyanteng katutubo sa Kitang Elementary School, St. Francis II Elementary School at Lamao Elementary School. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Milanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Pinagkalooban ng dalawang espesyal na araw ang mga katutubong Manide bilang bahagi ng selebrasyon ng Indigenous Peoples Week 2023 na inihandog ng lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte. Si Lizelle Nael humahataw. Hataw Balita. Isang malaking aktibidad para sa mga katutubong Manide ang inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte, katuwang ang National Commission on Indigenous People o NCIP nitong Martes at Miyerkules, October 17 at 18. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Indigenous People o IP Week 2023 sa bansa. Handog ang iba't ibang kapaki-pakinabang ng mga aktibidad ang isinagawa sa loob ng 2 araw. Isang makulay na motorcade ang inihanda ng local government unit kung saan inilibot ang mga katutubong Manide mula sa Barangay Osmeña hanggang sa bayan ng Jose Panganiban. Naging kaisa ang mga Manide sa mga naging paghahanda kung saan ang mga kalalakihan ay tumulong sa pagsasaayos ng bulwagan, samantala ang mga kababaihan naman ang naghanda ng pagkain, habang ang mga kabataan naman ang naitalaga sa daloy ng programa at paglilista ng mga kalahok. Ayon sa Jose Panganiban LGU, mahalagang maipakita ng pamahalaang bayan ang pagmamalasakit sa mga katutubo gaya ng ganitong programa. Ilan sa mga ito ang programang pang-edukasyon, pangkalusugan at pangkabuhayan upang maramdaman nila ang pag-unlad ng nasabing bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizelle Nael, humahataw! Hataw Balita. Ayan, at para naman sa ating shoutout po at binabati po natin ng advance happy Sabbath anniversary si Brad Resty Reyes, October 21, at si October 24 naman po, advance happy Sabbath anniversary kay Sis Let Zanza, October 20, happy birthday po kay Sis Baby Reyes. At sa ating pong mga suke na nakatutok po sa atin sa YouTube, ilan po dyan? Nandyan po sila Emma Chikuhara ng Japan, Elena Yang ng Sinpong Taiwan, Alberto Rivera, Dante Villanueva, tsaka si Efren Nelian ng Italy. Ganun din ang Colby family dyan sa Lucca, Italy, Tito Ate ko. Tsaka si Tita Nene La Pastora. Ayan. At sa Facebook naman, si Annabel Angeles Rodriguez, Darwina Abrasado, shoutout din kay Tata Rica Porda, Diram Patun, Josnicia Tolentino. At siyempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga tagapakinig din po natin ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At Day 10 na po sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 po muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang pong MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy po namin kayong inaanyahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-20 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.